Magandang araw mga mag-aaral. Ako po si Binibining Jessica Buqueron, ang inyong guro sa araw na ito. Ngayong araw ay may bago tayong tatalakayin. Pero bago ang lahat, nais ko munang ipaalala sa inyo ang alituntunin sa ating silid-aralan. Pakibasa nga po ang una nating alituntunin. Una, tumahimik sa oras ng klase at iwasan ang pagkikipag-usap sa katabi. Itaas ang kamay kung nais sumagot. Ang pangalawa ay maupo ng maayos at iwasan ang pagtayo kung hindi naman kinakailangan. Pangatlo, makinig sa guro at sa mga kaklase kung nagsasalita. Pang-apat, makilahok sa talakayan at sa mga pangkatang gawain. Naintindihan po ba ang ating alituntunin sa silid-aralan? Magaling! Bigyan nga natin ng palakpak ang ating mga sarili. Sige, maraming salamat sa inyong pakikinig. Bago ang lahat, magbalik-aral muna tayo. Ano nga po ang ating tinalakay kahapon? Sige nga po, Babylin. Mahusay, ang tinalakay natin kahapon ay sektor ng agrikultura. Ngayon naman, dadako tayo sa bago nating aralin. Bago ang lahat, meron akong pangkatang gawain na ipagagawa sa iyo. Ang una nating gawain ay tinatawag na buuin mo ako. Sige nga po, ganito ang gagawin. Bubuuin ko kayo ng dalawang grupo at ang unang pangkat ay tatawagin nating chicken. Ang pangalawa namang pangkat ay tatawagin nating banana. Naintindihan po ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para mabuo ang aking ibibigay na mga salita. Ang unang makakabuo ay bibigyan ko ng 5 puntos sa ating gawain mamaya. Sige nga po. Kayong magsimula para buuin ang aking ibinigay. Maraming salamat. Nauna ang pangkat chicken. Ngayon naman, ano ang ating tatalakayin sa araw na ito? Sige nga po, Mark. Mahusay. Ang ating tatalakayin ay sektor ng paglilingkod. Ano nga po ulit? Pakibasa. Magaling. Ang tatalakayin natin ay tungkol sa sektor ng paglilingkod. Ngunit, ano nga ba ang sektor ng paglilingkod? Ang sektor ng paglilingkod? Mary Grace, pakibasa. Maraming salamat. Ang sektor ng paglilingkod ay bahagi na ng ekonomiya ng isang bansa na binubuo ng mga negosyo na nagbibigay ng mga serbisyo. Ang sektor din ng paglilingkod ay maaaring panlipunan, pampamayanan, o pampersonal. Para mas lalo nating maunawaan ang sektor ng paglilingkod, ay mayroon tayong gawain. Ito ay tinatawag na job hunt. Titingnan nyo sa ating puzzle ang mga trabaho na maaaring makita dito sa puzzle at isusulat sa patlang ang mga
trabahong inyong nahanap. Naintindihan po ba? Sige nga po, sino po ang gustong sumagot? Sige po, Mr. Mark Alday. Sige po, Nat. Sige po, Rose. Sige po, Nika. Yes, Alex. Sige nga po, Har. Sige po. Ayan, palakpakan nga po natin ang mga sumagot. Sige nga po. Ano ang una nilang nakita? Nurse? Sino dito ang gustong maging nurse? Ay, madami. Guro. Sino dito ang gustong maging guro? Ah, salamat. Doktor? Driver? Pulis. Sino gustong maging pulis? Ah, maraming salamat. Barbero. Sino dito ang gusto maging barbero? Maging negosyo nyo. Magtayo kayo ng sariling barbershop. Bank teller. Saan makikita ang bank teller? Mahusay sa bangko. Newscaster. Ang newscaster, ano yung trabaho nila? Oo, madalas natin silang nakikita sa TV. Tindera. Call center agent. Sino dito gusto maging call center agent? Wow, galing. Marami. Ngayon naman, maraming salamat. Ayun, so, dadako naman tayo sa panibagong gawain. Panuto para mas lubos ninyong maunawaan, sagutan ang mga nawawalang salita sa loob ng isang pangungusap sa pamamagitan ng tamang pagsagot sa mga numero. Ang makuha ninyong kasagutan ay katumbas ng salitang nawawala. At sa loob ng numero, nakasulat ang salitang nawawala. Ito po ang ating numero at may katumbas yan na mga salita. Naiintindihan po ba? Una, ito ang mga paglilingkod na ibinibigay ng mga publikong sakayan, mga paglilingkod ng telepono at mga pinapaupahang bodega. Sige po, sino po ang gustong sumagot? Maraming salamat. Ang sagot ay transportasyon, komunikasyon, at mga imbakan. Pangalawa, ang mga gawaing may kaugnayan sa pagpapalitan ng iba't ibang produkto at paglilingkod ay kabilang dito, tulad ng palakalang, pakyawan, at pagtitingi. Ano po ang sagot? Magaling! Ang sagot ay kalakalan. Pangatlo, kabilang dito ang mga paupahan tulad ng mga apartment, mga developer ng subdivision, townhouse, at condominium. Ano po ang sagot? Mahusay. Paupahang bahay at real estate. Pang-apat,
Ito ay ang mga paglilingkod ay binibigay ng iba't ibang institusyong pinansyal tulad ng bangko, bahay sanglaan, remittance agency, exchange dealers, at iba pa. Magaling! Ito ay tinatawag na pananalapi. Panglima, kailangan dito ang lahat ng mga paglilingkod na nagmumula sa pribadong sektor. Ano po ang sagot? Mahusay. Ito ay ang paglilingkod na pampribado. Ang-anim, ito ay ang mga paglilingkod na pinagkakaloob ng pamahalaan. Ilang halimbawa nito ay ang serbisyong ibinibigay ng mga health centers, mga pampublikong paaralan at pagamutan. Ano po ang tamang sagot? Salamat! Ito ay paglilingkod ng pampubliko. Para mas madaling maunawaan, magpapakita ako ng mga larawan na nag-uugnay dito. Ngunit ano ba ang ating tinatalakay? Ito ay ang subsektor ng paglilingkod para mabuo ang mga produksyon at distribusyon sa isang bansa. Ano ang inyong nakikita? Mahusay, sakayan. Sino na po ang nakasakay dito? Sa tricycle? Magaling. Dito sa jeep? Mahusay. Ito ay ano? Ito ay sektor ng paglilingkod ng transportasyon. Bakit ito kasama sa sektor ng transportasyon? Dahil ito ay nagbibigay ng serbisyo. Ang pangalawa naman pong larawan, maraming salamat. Ito ay isang warehouse or bodega. Dito iniimbak ang mga produkto para hindi ito mabulok or matambak sa isang lagayan. Ito, ano ito? Ito ay isang telepono. Magaling. Ito ay sektor ng komunikasyon dahil ito din ay nagbibigay ng serbisyo upang makausap natin ang sino mang malayo sa atin o ang ating kapamilya. Ginagamit din ito sa trabaho. Opo. Salamat. Ito po, ano po inyong nakikita? Ito ay isang halimbawa ng kalakalan. Ang sumunod na larawan ay tama, ito ay isang subdivision. Ito. Opo, ito ay isang bahay rentahan. Kasama sila sa
sektor ng paglilingkod dahil nagbibigay din ito ng serbisyo sa mga taong gustong maghanap ng trabaho, ng bahay, ng permanenteng bahay, or ng sarili nilang bahay. Sumunod naman, ano ito? Tama, ito ay isang bangko. Dito iniimpok ang mga pera o inilalagak ng mga taong gustong mag-ipon. Ito naman, tama, ito ay isang remittance center. Dito kumukuha ng pera o nagbibigay ng pera o kaya tayo ay nagpapadala. Pwede din dito tayo magsangla kung kailangan ng pera. Salamat. Ito naman. Opo, ito ay isang barbero. Sang sektor kaya ito? Mahusay. Ito ay sa sektor ng pampribado dahil ang barbero ay may sariling negosyo. Siya ay nagbibigay ng serbisyo na pampribado. Salamat. Itong larawan, ito din ay kabilang sa pampribadong sektor. Dahil dito, pwedeng ang negosyante ay may sariling pamilihan. Sila ay nagbibigay serbisyo sa mga taong nais bumili ng kanilang mga produkto. Ang sumunod naman, magaling. Ito ay isang guro. Siya ay nasa sektor ng paglilingkod na pampubliko. Dahil, opo, siya ay isang guro na nagbibigay serbisyo sa paaralang pampubliko. Ito naman, tama. Sila ay sundalo. Sila rin ay kabilang sa serbisyong pampubliko. Maraming salamat. Ngayon naman ay susunod tayo sa pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 2 grupo at bubuuin nyo ang concept map na nasa pisara. Ang unang grupo ay ang mag-aakto o ang tinatawag natin na charades. May ipapakita akong larawan o litrato at kanila itong iaakto. Ang pangalawa naman, pag kanilang naghulaan, ang inaakto ng unang pangkat, ididikit ng pangalawang grupo ang larawan sa concept map. Naintindihan po ba? Maraming salamat. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para buuin ang concept map. Maraming salamat. Palakpakan nga natin ang ating mga sarili. Ano nga po ulit ang sektor ng paglilingkod? Yes, Mark. Mahusay. Meron ka bang ang malaking bilang ng sektor ng paglilingkod sa bansa ay maaaring isang indikasyon ng kaunlaran ng ekonomiya? Bakit? Maraming salamat. Ngayon, kayo ay may sasagutan. Kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutan ang nasa screen. Naiintindihan po ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Maraming salamat.
Nakasagot na po ba lahat? Sige, ipasa po ang inyong papel sa unahan. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ngayon ay magkakaroon tayo ng takdang aralin. Ang unang takdang aralin, batay sa ating napag-aralan ngayong araw, ano ang gusto mong maging trabaho? Bakit ito ang iyong napili? Ang pangalawa naman, bilang isang mag-aaral, ano ang iyong magiging papel sa sektor ng paglilingkod? Ipapasa po bukas ang inyong kasagutan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Palakpakan nga po natin ang ating mga sarili. Maraming salamat po.